Mga kapanyero, ito yung traditional na lutuan na nakikita ko lang to sa lola ko. Pero meron pa rin pala rito. Ito mga kapanyero. Ayan, nag-iisa na lang to rito. O, kung sino yung mga nakaabot dito sa ganitong lutuan sa probinsya, ito ganito. Naalala ko tuloy yung lola ko na gumagamit dito sa Kalumpit, Bulacan. Ano, gaganda. Magandang araw mga kapanyero. Ito, naglilibot-libot na naman tayo rito sa Bulacan, di ba? Dahil nga dito naghahanap ako ng mga kakaibang kainan, di ba? Dito sa Bulacan. Ngayon nandito ako ngayon sa Tabang, Giginto, Bulacan. Ito, may natagpuan na naman akong isang masarap na kainan dito mga kapanyero. Susan Lugawan, 1985 pa to, since 1985. Kaya ito, dito kakain tayo rito, dito tayo mag-aalmusal. Ito, ang ganda rito, ang linis. Mga okoy, yung mga kakaibang kakanin. Kaya kayo mga kapanyero, yung katulad kong balikbayan na gusto naghahanap kayo ng mga kakaibang kakanin, ito ang puntahan nyo. Ito, ang ganda rito, malapit pa rito, madaling puntahan. Nandito lang to sa Tabang, Giginto, Bulacan. Pasok tayo, order tayo ng mga ibang kakanin. Ito ang pinakamasarap dito, okoy, di ba? Alam naman natin na kung nasan tayo, walang okoy. Nakakagawa tayo ng okoy dyan, pero hindi ganitong local ng Bulacan. Ito. Pati yung pagluluto nila, tradisyon na paggawa ng okoy. Hindi tulad dyan sa Alberta. Wala. Kahit paano gumawa, di ba? Wala tayong mga gamit dyan, di ba? Nakakagawa nga tayo, pero hindi ganun kasarap. Na maraming nagtitinda dyan sa Alberta, pero hindi ganun kasing local o hindi ganun katradisyon ng paggawa. Ito mga kapanyero. Tsaka maganda rito, pag in-order mo, tsaka palang gagawin. Ganun eh. Kaya masarap ang okay dito. Ayan. Si ate naghihiwa. Kung makikita nyo mga kapanyero, ang linis pa. Maaliwala siya dito. Ayan, ngayon medyo maaga pa, mamaya-maya pa to, puno na to mga kapanyero. Ito ang isa sa mga masasarap dito, tapsilog. Long silog, bang silog, pork silog, chick silog. Ito ang masarap. Kaya ito mga kapanyero, kapag may pagkakataon kayo makapunta rito, ito sinasuggest ko to. Ito yung mga sinasuggest ko sa mga balikbayan na nandito sa Bulacan. Pasyalan nyo to. Maganda rito mga kapanyero. Tsaka sa presyuhan mga kapanyero, hindi ito mababa pa rin to kung tutuusin. Napakamura pa to para sa mga ganitong kainan. Ang importante mga kapanyero, malinis, di ba? Yun naman ang inaano natin pagkabalikbayan tayo. At una natin tinitingnan yung linis ng tindahan, di ba? Yung linis ng kainan. Pero ito, napakalinis dito mga kapanyero. Sasuggest ko to. Ito, pasyal lang, share lang tayo mga kapanyero. Kaya ito, mag-aalmusal tayo ngayon. At maghahanap na kung saan tayo magtatanghalian, maghahanap na naman tayo ng ibang kakainan. Pero ito, almusal, ito natagpuan namin dito. Bali ito is 1985 pa. Yung karamihan dito, hindi ito tatagal ng ganito katagal kung hindi siya masarap, hindi siya tatangkilikin ng mga taga rito, mga kapanyero. Kaya ito mga kapanyero, ang ganda rito. Ito. Kaya tara mga kapanyero, mag-almusal na tayo. Ang ganda rito mga kapanyero sa okoy, di ba? Order mo, tsaka lang nila lulutuin. Yan masarap. Ito, ayan. Fresh na fresh talaga. Nakita nyo naman, bago lutuin talagang hinihiwa muna yung kalabasa. Diba? Kaya ang sarap. Kaya dito mga kapanyero, almusal muna tayo. Tapos hanap naman tayo ng ibang mapagtatanghalian natin. Kasi nga yung araw na to, paikot-ikot lang ako rito sa Bulacan. Maghahanap tayo ng mga native, mga tradisyon na pagkain dito sa Bulacan. Panyero, ito pala yung sign nila.
So share ko nga pala sa inyo mga kapanyero. Ayan. Nakita nyo naman ng mga Bulakenyo, pagka nakangiti, talagang matamis na ngiti ni ate, oh, di ba? Oh. Nakita nyo naman, oh, napakasarap na okoy. Yan. Para mga kapanyero, mag-almusal tayo rito, pasyal kayo rito mga kapanyero. Ito mga kapanyero, iba-ibang klase naman yung goto rito. Ang dami niyang laman, ang lambot ng laman niya, tsaka iba yung lasa kaysa dito sa mga ibang nakainan namin. Yan, no? Ang sarap mga kapanyero. Iba-iba to. Wala pang kalamansi pero ang sarap na. Pero lalagyan pa rin natin ng kalamansi. Kasi ito yung talagang seasoning ng goto, ng lugaw dito sa Bulacan, di ba? Kalamansi. Itong lasa na to, ito yung goto na nakalakihan ko na lasa. Siyempre, dito naman sa Bulacan, iba-ibang gotohan, iba-iba rin naman yung nagluluto, iba-iba yung seasoning na ginagamit nila. Tsaka yung tokwa baboy nila, mga kapanyero, ito yung ito yung authentic na lugaw tokwa baboy. Kasi yung iba na nakainan namin, parang siya, bagnet na siya. Ito yung prito or lechon. Pero ito yung tenga baboy na nguso ng baboy na nilalaga lang. Pero sa suka pa rin, ibang-iba pa rin yung lasa ng suka nila rito. Napakasarap. Suka ang nagdadalaw eh. Ganun yung lasa. Saka yung serve nila, malaki to sa isang tao. Saka yung kulay na kulay pa lang, iba na. Laman loob yung sahog niya, mga kapanyero. Ang sarap. Mga tribe yan. Saka yung lasa niya, iba. Ang sarap. No, iba no. Kaya mga kapanyero, ipapasyal ko kayo sa mga sulok-sulok ng Bulacan. Yan, mag-iikot-ikot tayo. Tong araw na to, puro pagkain lang ang hahanapin natin mga kapanyero. Yan. Almusal, tanghalian, hapunan hanggang merienda, puro kain lang ang gagawin natin ngayong araw na to. Yung mga cravings mo. Ito yung mga ito yung mga hinahanap ko, ito yung mga cravings ko. Mga na-miss kong pagkain. Dahil nga alam naman natin at ang tagal ko na rin naman dyan sa lugar natin. Kaya ito ang mga gusto kong kainin talaga. Mga kapanyero, itong lugar nga pala na to na Susan Gotohan, 10 to 12 minutes lang itong layo nito mula doon sa kinalakihan kong lugar dyan sa Rosariville Subdivision, kung saan ginanap yung pamana na title dyan sa vlog natin. Yung mga unang vlog natin na pamana, di ba nagkaroon tayo ng palaro sa mga bata pa party. Mula doon yun, napakasarap dito mga kapanyero. Kaya ayun, pumasyal kayo rito, tikman nyo rin yung authentic na goto nila rito. Iba-ibang klase yung goto nila rito. Yan mga kapanyero. Tara, hanap-hanap pa tayo ng mga ibang makakainan, pasyal tayo dito. Ayun mga kapanyero, nandito ako ngayon sa Malolos. Ito, maghahanap tayo. Ito yung isa sa mga gusto kong kainin dito kung bakit ako umuwi rito sa Bulacan. Ito, huling kain ko nito siguro 15 years ago. Pero ito, sabi rito, hindi pa raw hinog. Hindi ko maabot eh. Ito yung kainito. Ito, nakakakita ako nito sa Canada, pero napakamahal. Galing ng Mexico. Ang alam ko Mexico galing yun eh. Kaya ito yung isa sa mga gusto kong kainin dito sa Bulacan. Pero wala eh. Hanap kami ng hanap, kung saan ako nakarating na palengke pero wala akong makita. Yung pala March pala hanggang April ang hinog nito.
Pero ito mga kapanyero, ang dami. Laki ng puno. Ito mababa eh oh. Pero hindi ko maabot. Ah, ito. Ala, hilaw na hilaw mga kapanyero. Yan. Ito. Ang tawag sa amin nito kay Nito, pero napakalaki ng puno nito. Siguro baka may 100 taon na kaya ito, 50 taon. Ito. Ang daming bunga. Ang dami niyang bunga pero hindi pa rin siya hinog mga kapanyero. Ito. Masustansya to eh. Mga nakakain ko to sa probinsya eh. Ito. So wala, hindi ko to aabutan. Pero tignan natin, baka sa mga susunod na linggo baka meron na. Pero sabi kasi March, April eh. Tingnan natin, pero ang laki ng puno nito mga kapanyero. Sana kahit isa o dalawa man lang na bunga makatikim tayo bago tayo bumalik, kasi hindi natin alam kung kailan na naman ako mababalik rito sa Bulacan, di ba? Kaya mga kapanyero, share lang kung meron kayong mga ibang prutas dyan na native, yan, paki-comment nyo na lang. So ito mga kapanyero, ang prutas na natural lang pagkahinog nito eh. Hindi ito nilalagyan ng kalburo, kaya napakasarap nito, napakatamis nito, masustansya pa. Sayang mga kapanyero, hindi ko siya aabutan. Kahit sa mga palengke wala akong makita. Ayan. Sana yung mga unang hinog ng kay Nito rito sa Bulacan, makatsamba ako sa palengke. Ayan mga kapanyero, hindi lang raw 50 years, kasi mga bata pa lang raw yung mga nakatira dito, nandito na yung kay Nito na to. So napakatanda na nitong kay Nito na to, kay Nito puno na to. Pero bihira na ako makakita. Buti nga nakatsamba ako na makakita uli ng puno na ganito. At sana yung mga may mga bakuran pa dyan, makapagtanim sila uli rito para matikman ng mga susunod na henerasyon yung bunga na to, kasi napakasarap, napakatamis at masustansya prutas pa rito na nabubuhay sa Pilipinas. Yan mga kapanyero, share lang. Ito mga kapanyero, ito yung mga local na ganito na mga paso, meron pa rin pala. Kala ko napalitan to eh, kasi noon ganito ang mga ginagamit, di ba, sa mga bahay. Pero napalitan siya ng mga plastic. Ganito na yung mga pumapalit, di ba, mga plastic. Pero meron pa rin pala na ganitong style. Yan. Ito, ang dami mga kapanyero. Ito, ang gaganda. Mga pan-display. Yan. Ito, yung location nga pala nito, ang location niya pala nito mga kapanyero, sa MacArthur Highway, Tikay, Malolos, Bulacan. Ito mga tindahan to, ang haba nito mga kapanyero. Lahat to, ito ang gaganda oh. Yan, may mga pansabit pa na sa halaman, di ba? Ang dami, kaya kayo mga kapanyero, kung may mga naghahanap kayo ng ganito, alam po marami rin ito sa sa Apalit, Pampanga, pero dito marami rin pala. Pero matagal na to mga pwesto na to. Nakikita ko na noon, ito pang landscape na gamit. Ito, mga ganito rin. Ang hindi mawawala ito, mga parol. Pero meron ditong 220, meron din ditong 110. Ito, bibili tayo mga kapanyero para madala natin sa ibang bansa. Kunin natin yung mga 110 volts na kuryente, pang kuryente. Dahil nga magkaiba tayo na kuryente, di ba? Ang ganda. Yan, yung mga mahihilig magpaganda ng garden, yung mga nagla-landscape, eto mga kapanyero, dito kayo pumunta. Ang ganda. Anong store ba to? Ito, basta kahabaan to ng Tikay. Ang dami to. Ito, magaganda rin itong pang
Ito pa yung mga isang magagandang pan-landscape nila rito. Ayan o. Mga dwarfs, mga duwende. Saka ito mga kapanyero, ito yung traditional na lutuan na nakikita ko lang to sa lola ko. Pero meron pa rin pala rito. Ito mga kapanyero. Ayan. Nag-iisa na lang to rito. O kung sino yung mga nakaabot dito sa ganitong lutuan sa probinsya, ito ganito. Naalala ko tuloy yung lola ko na gumagamit dito sa Kalumpit, Bulacan. Ano, gaganda. Ito yung mga pang-fountain. Meron siyang pump ng tubig dito. Isang set na siya. Ang ganda. Ayan mga kapanyero, share lang tayo kung ano yung mga kailangan nyo. At baka yung mga napupuntahan ko kailangan nyo, eto, dito lang kayo pumunta sa mga naghahanap ng pang landscape. Mga kapanyero, bibili tayo ng mga parol. Nandito yung mga 110 tsaka 220 mga kapanyero. Kung mga balikbayan at gustong bumili at magdala sa ibang bansa, eto dito kayo bumili mga kapanyero. Ayan mga kapanyero, tatlo yung dadali natin sa ito, papunta to ng California, itong mga parol na to. Ayan. Harley Battery, dito to sa Tikay, Malolos, Bulacan. Tatapat lang to ng gasolinahan, Red Oil gasoline station. Ayan mga kapanyero, murang-mura dito mga kapanyero. Dito, ano yung mga kailangan nyo to, pagdating sa landscape, ito, nandito lahat. Ito si kuya, ito, dito kayo bumili mga kapanyero, murang-mura. Ang gaganda ng mga item niya rito mga kapanyero. Ito, dito lang to sa Tikay, Malolos, Bulacan. Tapat ng Red Oil. Ayan. Maraming salamat mga kapanyero. Hanap-hanap pa tayo mga kapanyero.